na din po. So, ayan, ganun po yung naging journey na parang normal na buhay or mahirap na buhay, nakaangat ng kaunti hanggang sa nawala po totally. Nabaon-baon po kami sa utang. And that's the reason why nakapag-start po akong magtrabaho at 17 years old. So wala po akong aram gawin sa buhay. Talagang hindi po ako marunong magluto, maglaba, lahat. I just took the risk of being a working student kasi sabi ko po pwede akong makapagtapos ng pag-aaral kapag pinush ko po yung pagiging working student. Until such time na habang ako po ay isang working student, na-meet ko po yung mentor ko. 'Di ba? No, ang mentor ko po ay si Mentor Hannah. She is my college best friend and my college classmate. So pinaliit po ni Lord yung mundo namin. Alam niyo po, may mga sitwasyon po tayo sa buhay natin, may mga challenges tayo sa buhay natin na minsan mapapatanong kayo na parang bakit nangyayari? Ano ba to? Wala naman akong ginawang masama. 'Di ba? Ayun po kasi yung mga questions na meron ako nung time na yon. Sabi ko, Lord, kasi nakita ko po yung journey ng parents ko kung paano nagsipag, inangat kami sa buhay, tapos eventually nawala lahat, naubos pa. Nakita ko kung paano umiiyak yung papa ko kasi hindi niya na alam paano niya pa isusustain yung ospital, hindi niya alam paano pa kami papapasukin ng mga kapatid ko sa school kasi naubos lahat. Wala naman po siyang ibang babalikan kung hindi yung pagsasaka ulit. So kumbaga, sabi ko, ang dami kong questions kay Lord. Sabi ko, bakit ganon? Bakit wala namang tinatapakang tao ang mga magulang ko, mabait naman sila. Until such time na dahil po kailangan kong magtrabaho, alam niyo po, na-delay po ako ng 1 taon sa pag-aaral. Nag-stop po ako kasi inalagaan ko po yung mama ko. Tapos, pagka-enroll ko, sakto po, naging classmate ko si Mentor Hannah. So, what are the odds, no? Na parang dapat mag-stop ka muna ng isang taon para pag-enroll mo, maging classmate mo to, si Hannah Jane. At hindi lang po yun, dahil po naging working student ako, kinailangan ko pong mag-dorm. Kasi po, gusto ko pong ma-maximize yung oras ng school ko at ng trabaho. Alam niyo po, si Mentor Hannah, it so happen lang din na malayo siya sa school at nag-dorm siya. Imagine, no, hindi lang po kami ginawang classmate, ginawa kaming dormmate, pinaliit yung mundo namin. So talagang nakaplano pala talaga. And as you look back, sabi, kaya pala nangyari. So kung kayo po may mga instances na may mga pinagdadaanan kayo, challenges, at may mga questions po tayo in life, no? Okay lang yan. Lahat yan may magagandang plano and everything happens for a good reason. Alam niyo po, ang mama ko, may mga times pa din na sinasabi niya kung hindi lang ako nagkasakit, ganito, ganyan, hindi sana kayo nag-stop ng pag-aaral. Kaya ko sinasabi, ma, kung hindi nangyari yung mga bagay na yun, wala ka sanang anak ng milyonarya. O, di ba? Ganun na natin motivate yung mama ko. Ganun po yung nangyari. And sabi ko, thank you, Lord. Kasi, alam mo yon, may we have plans sa buhay natin, pero may mas magandang plano si Lord sa buhay natin. So, dahil naging doormate po kayo, kami, itong si Mentor Hannah, nag-start na po siya niyan mag-IAM. Every Saturday, lumuluwas po siya sa office. Tapos kinikwentuhan niya ako lagi tungkol sa negosyo. Sabi niya, marami daw pong nagiging successful, marami daw pong mga high school graduate lang, pero ang gaganda na ng buhay, pero negative po ako. Alam niya po yung hindi ko po pinapasok sa utak ko, yung mga sinasabi niya, kasi ang gusto ko po, makapagtapos po ako ng pag-aaral Yun po talaga yung pinakaplano ko. Nagsisikap po ako na maging working student. Hanggang sa dumating sa point na parang nawalan na lang po ako ng option. Kasi alam niyo po, nung nag-working student ako, ang sahod ko po, 36 pesos per hour. So imagine niyo po yun. Kahit tumayo po ako ng 10 oras, 360 lang po sa loob ng isang araw ang kikitain ko. Tapos dumating na po ako sa point na parang wala na lang akong option kasi it will take me 2 years pa bago ako makagraduate. Tapos sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin na pwede akong kumita ng malaki? Ang scenario po noon, nagkita kami ng papa ko. Dahil working student po ako, hindi po ako nakakauwi ng bahay namin madalas. Lagi lang po akong nasa dorm, doon lang po ako palagi. Tapos one time, nagpasama po sa akin yung papa ko, nag-loan siya sa bangko. Alam niyo po yung after 3 months na hindi ko nakita yung papa ko, nagtagpo kami sa bayan. Kami po kasi medyo bundok na area, no? So para makapunta ka sa bayan, mga 1 hour. Tapos ako naman po, from the door, mga 30 minutes. Nag-meet kami ng papa ko. Alam niyo po yung nakita ko, hindi po yung papa ko. Alam niyo po yung nakita ko? Yung STRESS. Di ba? No? Tipong stress ang nakita ko kasi nakita ko ang payat ng papa ko. Alam mo yun, ang lalim ng mata. Sabi ko, shucks, hindi pwede na antayin ko pang makagraduate ako ng 2 years bago ko sila matulungan. Kasi hindi pampasok po sa school ng mga kapatid ko, 100 pesos, 50 pesos, hindi na talaga alam kung saan kukunin. Tapos tuloy-tuloy pa po yung therapy ng mama ko. Sabi ko, ano ba yung pwede kong magawa?
na pwedeng makatulong sa family namin. Until such time, ma-realize ko po yung kinikwento sa akin ni Mentor Hana. Wala po akong alam sa produkto, sa lahat ng kung magkano puhunan. Ang alam ko lang po, kwento, na meron pong nagiging successful kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang feeling ko that time, pag hindi ko po natapos yung pag-aaral ko, failure na ako in life. Ganun yung paniniwala ko kasi sobrang sipag ko po mag-aral. Hanggang sa, ayun, sabi ko, Shucks, sige nga, gagawin ko yung I Am Worldwide, di ba? So hanggang sa nangyari po, from Laguna to Manila, lumuwas po ako. Alam niyo po, mentors, ang dala ko lang po 5,000. Di ba, imagine, kulang pa ng 600 para makapag 5-6. Wala po talaga akong pan-join. Ang ginawa ko lang po, tuwing umaga, nag-a-apply po ako ng trabaho dito sa Manila. Tapos po tuwing gabi, nakikitraining po ako sa IAM. Ma-attend po ako ng mga mentorings, ganyan. Sabi, yayaman ka daw. Tapos question ko sa sarili ko, paano ko yayaman? Wala nga akong account. Alam niyo po, mag-iisang buwan na nauubos na yung 5,000 ko. Wala pa rin pong tumatawag sa akin na para magtrabaho. Hanggang sa, sabi lang po sa akin ni Mentor May, nakapag-share siya sa akin, sabi, alam mo, Bel, kung nagawa namin yung negosyo na hindi kami nagtrabaho, kaya mo din. Hanggang sa, ayan, nakikitraining, nakikimentoring, hanggang sa nagawan po natin ng paraan yung pagiging member. Nagsimula po ako as reseller mentors. So nakikihati po ako sa tubo ng barley, sa tubo ng Garcinia, ganyan po ako nag-start. So hanggang sa nakaipon po tayo, 5-6, naging 11-2, hanggang sa naging 44-8, hanggang sa naging 112, and so on and so forth. So doon na po ako nag-start. Hindi na po natin na-experience magtrabaho dito sa Manila. And gaya po ninyo, ito po lang yung reason ko. Baka po kasi sa inyo, may mababaw na rason lang kung bakit niyo po sinimulan yung I Am Worldwide. Alam niyo po, ito lang naman yung gusto kong mangyari eh. Sabi ko po, unang-una, gusto ko pong makapagbayad ng utang. Pangalawa, gusto ko pong makontinuous yung medication ng mama ko. Pangatlo, gusto ko pong masuportahan yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Sabi ko, ito na yung ano, ito yung magiging solusyon, yung I Am Worldwide. So baka kayo po ay ganun din. Baka po ang reason nyo lang bakit kayo nag-start ng I Am Worldwide, pampagawa ng kusina ninyo, di ba, no? O di kaya pambayad ng utang, pambili ng iPhone, baka po may mga ganun kayong mababaw na reason. Pero alam niyo po, panghawakan niyo po yung reason na yan at palalimin niyo po yung sarili niyo sa negosyo. Kasi eventually, marirealize niyo, napakababaw pala ng mga bagay na to kasi kayang-kaya tong solusyonan ni I Am Worldwide. Di ba, no? So, ayan, hanggang sa nakapagbayad naman tayo ng utang, nag-undergo lang tayo sa process. Sabi ko nga po, panghawakan niyo lang po yung reason kung bakit po kayo nagsimula. Kasi as time goes by, na nag-undergo po kayo sa process at nagko-continuous po tayo ng learning, lalalim po tayo. Imagine niyo po, commission ko po, nagsimula 677 pesos. O ilang buwan po ata yan na commission ko, parang 4 months ata, 'di ba? No? Pero nung binabad ko po yung sarili ko na ay okay, pwede ako maging successful dito, na-engage ako sa training, nakita ko, pwede pala ako dito magka-cheque, pwede pala ako magka-award, pwede pala talaga ako maging milyonaryo. Talagang binabad ko po yung sarili ko. Until such time, ayan, na-continuous natin yung therapy ni mama. Ang good thing po, ang mama ko, di po ba, ang reason kung bakit po siya nagka-hemorrhage ay dahil sa sobrang taas ng dugo niya. Ngayon po, ang mama ko, 3 years na pong walang maintenance, barley lang. 'Di ba? Kasi normal na po ang BP niya. Wala na pong losartan, amlodipine, catapres, wala na. Ang mama ko din po na mild stroke, 'di ba, no? Pero ngayon po, talagang hindi niyo po mararamdaman na may mild stroke yan, napakalakas. Ang mama ko din po nagkaroon po ng heart enlargement. Kahit po yan ay humahakbang lang ng stairs, kahit 5 steps lang, kailangan na pong magpahinga kasi ang bilis pong mapagod. Ngayon po, if familiar po kayo sa Lukban, Quezon, yung inaakyat po na mataas, yung kamay ni Jesus, nakakaakyat pa po yan doon ngayon. So pag umuwi po ako ng Laguna, gustong-gusto niya po, doon lagi kami pumupunta. Di ba ano? So malakas po ang mama ko. Ayan. So ang maganda po niyan, yung mga kapatid po natin, sabi ko po, di ba, support studies, yun lang din po yung mga gusto ko, no? So nasuportahan po natin yung mga kapatid natin sa pag-aaral at hindi lang yan, good thing sila po din ngayon ay ginagawa na po ang negosyo. Si Mentor Bianca po ay sumunod po sa akin. She's 22 years old right now and car achiever na din po ng company natin, no? So ito lang yung reason, balikan natin, no? Sabi ko, makapagbayad lang ako ng utang, matuloy ko lang yung pagpapagamot ng mama ko at masuportahan ko lang po yung mga kapatid ko. So
resolve na po ako. Parang thank you Lord, okay na. Pero not knowing that in this kind of business, kapag dinala ka dito, hindi papayag si Lord na ganyan lang yung mangyari sa'yo. Again, yung mababaw na reason, panghawakan lang po natin kasi hindi pa yan yun. Di ba, no? Si Lord gusto niya baguhin yung buhay mo through I Am Worldwide at magamit ka niya para maka-inspire ng ibang tao. So sabi, God is able to do far more than we could ever dream of. So yan, hanggang sina-awardan na din po tayo. We are awarded as top 4 ng YEP po natin year 2018, 2019, 2020. So ayan, Smart Araneta Coliseum. Ngayon po kasi expired na tayo sa YEP eh. No? Talagang tumatanda pala talaga. So ayan, ito rin po na-awardan tayo sa Itbulaga. This is pandemic time. So ang atin pong event ay sa Itbulaga, no? Inawardan din tayo diyan. Sabi ko, grabe, no? Talagang posible pala ito. As a probinsyana, hindi ko naman po yan alam na pwede pong mangyari sa akin. So nagkaroon na din tayo ng sasakyan. Ang maganda po dito, surprise ko po ito sa parents ko. Year 2020 of pandemic, hindi po alam ng parents ko na uuwi ako. Hindi sila makapaniwala na may sasakyan na po tayo because of the business. So yan, kumita na rin po tayo, 2 million circle po. And ayan po yung mga tao na natutulungan po natin in this kind of business. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po yan para sa personal na reason kung bakit ka dinala dito. Ginawa ka po dito to be an agent of hope. Diba? Yan po yung tagline natin eh. Talagang gagamitin ang buhay mo para makatulong ka rin sa ibang tao. So yan po yung mga leaders natin na natutulungan. May mga rank up leaders na din po tayo. May mga car achiever na din po tayo na mga mentors. So ang saya lang kasi habang ina-achieve mo yung mga pangarap mo, nakakatulong at nakakatulong ka po sa ibang tao. So ayan, giving back to parents, kung dati si papa at si mama yung nagbibigay po ng wants and needs, di ba, no? Ngayon naman po tayo na yung nakakapag-provide mga monthly grocery date namin, di ba, no? Ayan, pagbibigay po ng video, okay, yan, kasi mahilig silang kumanta, sila na lang po kasi ni papa yung nasa bahay. Tapos ang papa ko po, nagsasakap pa rin po yan, sa bukid pa rin po siya nagtatrabaho. Pero ang lambing niya po sa akin, di ba, no? Anak, pengi naman ng baka, anak, pengi naman ng kabayo, ay so through I am na ibibigay natin, maraming salamat. Di ba, no, I am worldwide. Yan po ang mga lambing. Tapos yung mga gala, ayan, no. Siyempre, locally pala, nakakagala tayo. And prayer natin, maidala natin sila international, maitravel natin sila. Ayan po ang mama ko, lagi pa namin kasama sa gala. Pero imagine, no, way back, talagang maano po ang ano niyan, ang kalusugan niyan. So ito lang po yung sabi, no. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Mahirap man pong intindihin, no, pero dapat daw pala kapag may challenges ka sa buhay, nagpapasalamat ka pa. No, kasi kapag ikaw ay nagpapasalamat at alam mo yon, pini-face mo ang challenges mo, yun yung nagiging tool para mas maging strong yung faith mo. No, so kapag may challenges, i-accept lang in a positive way, maging happy lang, matuwa lang kasi may reason lahat ng yan. Okay, so yun po ang short story ni Mentor Bell. Actually, tapos na po. Charot. So, punta na po tayo sa ating topic for today. So, ang topic po natin today is very ano, no? Timely and talaga namang magagamit, mapabago man, mapaluma man, very important po na maaral po natin ito. So, ang topic po natin is handling objections and rejections. So, ano ba yung mga bagay na yan, no? Kasi normal po sa ating negosyo talaga mare-reject ka, may mag-o-object sa'yo, merong mga magde-decline sa'yo, pero paano mo ba siya ma-handle ng tama? So ito, what does rejection means? Okay, so sabi, it is derived from reject and rejected. The American Heritage Dictionary defines rejected as to refuse to accept, submit to, believe, or make use of. Pero ito po yung gusto kong tumatak sa inyo. We define it as ano, as of now. So every time ma-reject po tayo, wag po tayo masasaktan, no? Kasi ano lang yan, no lang, as of the moment. Maybe hindi pa ito yung time para mag-join siya, hindi pa ito yung perfect time para ma-open yung mind niya, no? Dito sa I Am Worldwide. And hindi rin po talaga lahat, we need to accept the fact na hindi po talaga lahat ng kakausapin natin ay para sa I Am Worldwide. Sabi nga ni Press, no? Ikaw ay handpicked. At yun din, ang mga taong makukuha mo, handpicked din yan sila. So sabi po dito, rejection does not mean you aren't good enough. It means that the other person failed to notice what you have to offer. Hindi ikaw ang problema. Yung ino-offeran mo ang problema. Diba? So next po natin, ano naman po yung objection? Yung objection po, derived from object and objective. A reason to of or argument offered in disagreement, opposition, refusal, or disapproval. We define it as a definite
maybe. Ano ba yung mga objection? Yung objection kasi, yung tipong hindi sila nag-no, pero somehow, merong no. 'Di ba ano? So later on, ma-discuss naman po natin. An objection is not a rejection. It is simply a request for more information. Kasi kapag ang tao ayaw niya, ang sasabihin niya kaagad, ayaw ko. No, diretso. Pero kapag yan ay nag-object, ibig sabihin, somehow, nandoon yung interest niya, kailangan niya lang ng mas marami pang information. And tayo po, as part of I Am Worldwide, as an agent of hope na nag-share ng opportunity sa kanila, kailangan po tayo ang magbigay ng linaw at clarification sa mind nila kung bakit nila mas kailangang i-pursue. Kasi ano lang yan eh, may mga tanong lang yan na hindi pa malinaw para sa kanila. So somewhat, ito po yung mga mga common no na objection po sa atin. Ang tawag po ay plastic, okay? So punta po tayo sa first part. Okay, ito po, mag-activity tayo, no? Ang tawag po dito, ayan, IP, wala akong pera. Tanong ko po sa inyo, meron na po bang nagsabi sa inyo na wala siyang pera? Okay, comment nga po, ano po yung isinasagot ninyo? Commonly, kapag may nagsabi na wala akong pera. Sige, tingnan ko po kung paano po kayo magsagot. Kapag may nagtanong, ay may nagsabi, sorry sis ha, wala kasi akong pera. Ano pong reply? Sige, mag-aantay po ako kahit dalawa or tatlo na magko-comment po sa atin, no? Antayin natin. Common po ito ha, na objection po sa atin. Wala akong pera. Ayan, W. Bush, apply. Wow, ang galing naman. Ha? Si Mentor Desa Cruz. Thank you, Mentor Desa. Okay, so ito po, yung mga pwede nating magamit, no? Every time na may nag-object po sa atin na wala akong pera. Most importantly, lalo na kapag alam mo naman na talagang kumikita ng malaki, o di kaya, alam mo yon, alam mo yung background niya, na totoo namang may pera siya. Sabi ni Mentor Annalie, huwag mong sinasabi yan, baka magkatotoo. Ayan, si Mentor Normeline, madami naman talaga yan ang problem, pero kaya kita ini-invite dito para magawa ng solusyon ang problema mo sa pera. Si Mentor Bajoy, tulungan kita magkaroon. Wow, ang gaganda. O, hindi ko na itutuloy. Alam na pala isa ang sagot eh. Hindi, ang gaganda po ng answer. Pero tama po yun, no? And here are some additionals na pwede po nating magamit. So ito, learn how to classify, ask before you proceed. So dapat alam mo muna yung background ng iyong ng iyong invite, no? Dapat dyan sa rapport, nakapag-question ka muna, nalaman mo kung kaya niya ba talagang mag-invest, may kakayanan ba talaga siya, di ba, no? So, i-classify mo muna. So, ito, pwede din, yung 44A, kung titingnan mo talaga siya as problema, problema talaga yan. Pero kung isipin mo mabuti ha, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. So, nagagamit, no? Parang hindi mo point na ipamukha sa kanya na may pera ka naman eh. Ayaw mo lang maglabas. Kailangan natin itong ma-deliver in a nicest way that we can. And at the same time, kailangan mo lang siyang mabigyan ng linaw at realizations na totoo nga naman. Yung tipong habang nagsasalita ka, para siyang sinasampal ng katotohanan na, oo nga no, yung tipong kahit hindi siya magsalita, ang dami niyang nare-realize because of the lines na ibinibigay po natin. No? So sabi dito, ang pera talaga matagal na nating problema. Imaginein mo sis ha, last year, problema natin pera, di ba? Kapag di natin yung sinolusyonan, alam mo, next year yan ulit yung problema natin. So ito, hindi ito yung fixed line, no? Kunin niyo po yung thought kung paano natin siya i-deliver. So sabi pa dito, ikaw mismo, sabihin mo yung story mo kung paano ka nakapagsimula. So may nag-comment kanina, no, yung W Bush. Alam na po ba yung W Bush? Withdraw, benta, utang, sangla, at hiram. Ipakita mo lang sa kanya na ikaw mismo ginawan mo din ng paraan. Okay, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, madaming dahilan. Maliit lang talaga ang ilalabas mo dito, pero malaki talaga yung babalik sa'yo. Okay? Ayan, so ito sabi, Mustang or iPhone, magkano? If ibibigay ko sa iyo ng 16.8 bukas 1 p.m., magagawan mo ng paraan. So ito, hindi naman na ito masyadong ginagamit. So sabi, investment versus luho or gadgets. So marami ng pera ang dumaan sa palad natin. Pero this time around, no, ang gagawin natin, yung i-invest mo dito sis, try natin, i-invest mo sa negosyo, for sure lalaki at lalaki yan. And yung mga ganito kasi, hindi naman siya commonly sa dulo lang natin na ilalagay. No? Pwede nating ma-deliver itong mga lines na ito kahit nasa gitna tayo ng presentation or kahit nasa, alam mo yon, pwede kasi halimbawa,
Pag sinasabi mo na yung presyo ng packages natin, o sis, meron tayo dito 44.8. Alam ko yung 44.8, normally, ang presyo na ganito, possible iPhone mo lang to, possible TV mo lang to sa bahay na hindi nagbabalik ng income sa'yo. Pero this time around, sis, yung 44.8, gawin nating negosyo, palalaguin natin dito sa business. So, na-deliver mo siya kahit wala pa sa dulo. So, in that way, nabibigyan na agad ng linaw na oo nga, no, this time around sa investment ko siya gagamitin. So, sabi, if you really want to do something, you'll find a way. And if you don't, you'll find an excuse. Okay, next, objection. Di ko linya yan. So kapag may nagsabi po sa inyo dito ng hindi ko linya, sabihin nyo lang po yung mga ganito, no? Ayan, ano ba yung linya? Di ba sis yun yung pinag-aaralan? Pero alam mo, na-realize ko, marami kayong mga call center. Common nga na trabaho yan sa atin sa Pilipinas eh. Pero wala pa naman akong narinig na call centering na course. Diba, no? So halimbawa, ikaw naman as OFW, sis, naniniwala ko hindi talaga natin to linya. Pero alam mo, nung ako pumunta ako dito sa ibang bansa, hindi ko naman linya yung ganitong trabaho, pero nilinya ko. Kasi mas malaki yung kita. Di ba, no? So yan, linya mo 20K per month or magbenta ng tuyo 200K per month. Ano ba gugustuhin mo? Di ba, no? Kahit magbenta ako ng tuyo, basta 200K per month, gagawin ko. So next natin, doktor na, nag-nurse pa para makapag-abroad. Ayan, so kagaya nga ng sabi ko, yung mga nasa ibang bansa, hindi din naman nila linya yung mga trabaho nila right now, pero nagagawa nila. Ayan, lahat ng bagay na pag-aaralan at good thing dito, may mga training programs tayo na tuturuan ka talaga. And ako sis, as person na nag-invite sa'yo, huwag kang mag-alala, di kita pababayaan. Kung ano yung natututunan ko, ipapasa ko kaagad sa'yo. Kung ano yung natututunan ko, ibibigay ko lahat sa'yo. So, ganun lang tayo magde-deliver, no? Ask ko muna ang mama at asawa ko. So, dito, pwede na natin itong masolusyonan na kaagad. Kapag po ang kliyente ninyo ay alam nyo naman pong may asawa o di po kaya may partner, mas maganda po kapag itutok ninyo ay magkasama na. No? Pero kung hindi talaga kayang makapunta at ito po ang naging objection, pwede naman po. No? Pero sasabihin mo dapat, okay naman yan, kaso hindi naman sila ang nakapakinig ng presentation. If ever ba mag-decline yung partner mo, sino ba ang decision maker sa inyong dalawa? Ikaw ba or siya? Diba, no? Or pwede mo na ding tanungin, if ever ba hindi magustuhan ng partner mo, ikaw ba, magtutuloy ka? So, dapat may mga ganun tayong assurance, no? Ayan. So, example, manood ka ng sine, mga ganyan. So, if it is best if sino ang nakaintindi, siya ang magde-decide kasi di naman nila napakinggan yung nakita mo. So, paano if ayaw nila, tutuloy ka pa rin ba? Maganda dalhin mo dito yung mama or asawa mo para mapaliwanagan natin. Basta po kapag ganito ang scenario at sinabi sa inyo na i-ask muna sa partner, kailangan lang po maset nyo na kayo din po ang kakausap doon sa partner na kailangan pong paliwanagan. Huwag niyo po siyang hayaan na siya ang mag-explain, no? Kailangan kayo pa rin po. Tapos, importante talaga, matatanong mo tong questions na to. Yung paano if ayaw nila, tutuloy ka pa rin ba? Okay? So, sabi, you and you are only responsible for your life choices and decisions. So, small-time business. May mga ganun kasi, small-time business lang yan. Yung network marketing is for people who loves helping other people. May mga nakuha na ba kayong ganitong objection? Ayan. So, sabi din dito, actually, akala ko din nung una, small time siya, no? Pero na-realize ko, may small time ba na kumikita ng more than 500,000 per month, di ba, no? 6 digits per week. So, pwede mo maano yun, masabi yun, no? Ayan, meron bang small time na naka-Ferrari? So, pakita mo lang yung mga testimonies ng ating negosyo when it comes to products and when it comes to business. So, ayan, yung mga stories ng mga top mentors natin. Kaya po pansinin nyo sa mga presentations natin, kasama na talaga to, no? Para nasasagot na agad sa mind nila na hindi talaga small time yung negosyo na nakita po nila. So, ito pa, common objection, no? Wala akong time. O, sis, busy kasi ako, wala akong time. May nakapagsabi na po ba sa inyo? Ano po yung common na reply natin kapag sinabi wala akong time? Diba? So, ito po yung mga pwede nating isagot. Okay lang yan. Pwede mo naman to gawin part-time. Hindi mo naman kailangang mag-resign agad or mag-full-time agad. O, di ba? Nasagot mo na. Next. Hawak natin ang oras. Pwede mo to gawin every rest day mo. Pwede mo rin itanong, no? Additional natin. Ito, if sa school, you can do this part-time habang nag-aaral. Ayaw mo nun bago ka graduate, may kotse ka na. So, para sa mga estudyante, pwede din po nating idagdag. Halimbawa po, may kausap kayo, tapos sinabi, wala akong time. O sabihin mo, sis,
tanong ko lang ha, meron ka pa bang may instances ka ba na after mo magtrabaho, nakakapag-cellphone ka pa? After mo magtrabaho, nakakapag-scroll ka sa Facebook, nakakapag-scroll ka sa TikTok, o di kaya nakakapaglaro ka pa ng mobile games. So pwede mo itanong yun directly. Ganun lang sis, no, ang ibibigay mo. Yung time na hawak mo yung cellphone mo after work or during break time, ima-maximize lang natin, ilalaan natin sa negosyo kasi ganun lang din yung ginagawa ko. And right now, ito na yung nangyari sa akin. Okay? So next natin, it is not enough to be busy. The question is, what are we busy about? So yun ang yung sinasabi, no, na dapat mapa-realize mo sa kliyente mo na ikaw din naman busy ka, 'di ba? OFW ka pero nagagawa mo siya. Ibig sabihin kaya niya din, no? So next natin, ayan, ipon muna ako. O, marami po mga nagsasabing ganito, no, ipon muna ako sis. Tsaka na, wala pa kasi akong hawak na pera. O ano po yung common na pwede nating maisagot? Sasabihin mo, sis alam mo, ayan din yung unang mga question ko eh. Pero na-realize ko, ilang taon na ba tayo? May naipon ba? 'Di ba? Maliit man or wala, dagdagan mo ng 20 years sis, tingin mo may maiipon tayo. Lalo ngayon, pamahal ng pamahal yung bilihin. 'Di ba, no? Naku, parang lumalabo yung chances na makaipon tayo. So, tsaka mo ngayon ipasok yung W Bush. Ako sis, talaga nung na-realize ko to, ginawan ko talaga ng paraan. 'Di ba? Okay lang sa akin mangutang kasi alam ko lalago naman dito sa negosyo. So, tama, inflation, 'di ba, no? Kapag inantay ko pa kasing makaipon ako, sis, naku, sayang. 'Di ba? Na sana kumikita na ako, na sana may mga points na akong naiipon kasi one account policy lang tayo. Basta po, ma-deliver lang natin ng maayos. Yung thought lang, kailangan nating maibigay sa kanila. Kailangan nating masolusyonan yung iniisip nilang problema. Ganun yung goal natin, no? So next, kailangan natin wag pag-ipunan kundi gawa ng paraan. Yan, dyan na nga papasok yung W Bush natin. Habang tumatanda tayo, lumalaki ang expenses natin. 'Di ba? Ayan, Chinese nag-start ng business sa loan or utang. Good debt. O, ipaliwanag mo sa kanya. Ako sis, nung nakita ko to, sabi ko mag-iipon din muna ako eh. Kaya nga lang, alam mo yon, na-realize ko, kailan pa ako makakapag-ipon? Yung mga kasabayan ko or yung mga nakakita ng negosyo, kumikita na, ako nag-iipon pa din. 'Di ba, no? At ang malala nun, sila nakakabawi na kung ginawan man nila ng paraan. 'Di ba, no? Sila nakapagbayad na ng utang at kumikita na, ako nag-iipon pa din. So, pwede mo ipa-realize sa kanya yon, no? So, number 7, ayan. Corny naman yan eh. Meron na nagsabing ganon. Di ba, no, corny naman yan. So, sabi mo lang, nakakornihan ka din dati, power, 1 million, di ba, no? Kaso more than superficial, inintindi ko ano ba talaga yung negosyo, doon ko lang nalaman na life-changing business pala ito. Ganito lang siya mga mentors, no? Every time po na may natatanggap tayong objection, ganito po yung step na kailangan nating gawin. Tandaan niyo po ito ha, yung 1 step backward, 2 step forward. Ano po yun, Mentor Bell? Kailangan, kapag merong kliyente na nag-o-object sa'yo, kailangan mo siyang sunduin. Ano yung sunduin? 1 step backward ka muna, magpakumbaba ka muna. Di ba? Halimbawa, sinabi sa'yo, ang mahal naman ng barley nyo eh. Hindi mo yan pwedeng sabihin na, ay, mas mahal nga yung ganito, ganyan, kasi maganda naman. Magtatalo kayo. Di ba? Magtatalo kayo. Ang kailangan mong gawin, mag-agree ka muna, mag-agree ka muna para kasundo mo pa rin siya. Alam mo, si Ate Bajoy, sabi niya, ang mahal naman ng barley nyo eh. Doon sasabihin ko, 1 step backward. Actually, Ate Bajoy, oo, mahal talaga ang barley natin. Pero, mag 2 step forward ka. Pero, naniniwala ako, yung price ng barley natin ay nadja-justify niya yung pagkapuro, yung pagka-natural, and 100% organic kasi yan from Australia. Isa pa, dami na nating testimony. So in that way, nagkasundo kayo, hindi kayo nag-away. So in every objection, ganun lang po yung gagawin. Kailangan mo lang siyang sunduin para hindi mo siya kaaway. Ano? Kahit anong objection niya. O, ang mahal naman ng package nyo eh. O, ano sasabihin mo? Hindi mahal yung package namin ha. Actually, maliit pa nga to sa negosyo eh. Agree ka muna. O, sabihin mo, actually, mahal talaga yung packages. Pero, lalo na yung Jade, no? Medyo may kataasan talaga yung package, 198,800. Pero alam mo, na-realize ko, saan ka makakita, maglalabas ka, 198, 250,000 babalik sa'yo. Plus, pwede ka pa kumita 300,000. Di ba, no? Kung yung pera mo na 198,800 nasa bangko, pagpalagay na natin 1 taon, pwedeng bawas na, pwedeng wala na, o di kaya pag tumubo naman sa bangko, ilang percent lang.
Pero dito, bigyan mo 1 year ha. Pagpalagay mo na lang 1 year, makapag just for you ka. May 250,000 ka na, may 300,000 ka pa, yung 198,800 mo, naging kalahating milyon. O di ba, na-accept niya kung ano yung sinabi mo, hindi kayo nag-away. So laging pong ganon ha, kapag may objection, agree ka muna, tas 2 step forward ka. Mas nare-realize niya na ayoko nga. Kasi the moment na sumagot po tayo ng pabalang sa kliyente natin or yung objection niya, inano mo din, talagang diniretso mo din, sarado na po ang utak niyan. Lahat po ng mga sasabihin natin, hindi na po niya i-accept kasi ang tingin niya, kaaway ka na niya. Susunduin mo muna yung objection, ha? Ganun lang po palagi. So ito pa, next natin. Ayan. Magkano na ba ang kinikita mo dyan? Ayan. Ito na yung nakakakaba, no? Kaya kailangan magkaroon agad ng resulta. Kasi magtatanong at magtatanong yan, oh, ikaw ba, magkano na ba kinikita mo dyan? Kasi lakas mo mag-offer ng opportunity, payaman-payaman, di ba? No? Lalo pag bago ka, ano sasabihin mo? Kapag bago ka, magkano ba yung gusto mong marinig para maging interesado ka? So hindi po tayo dito dapat magsinungaling, ha? Kung ikaw ay hindi pa kumikita, o ito muna, if kumikita ka na, sabihin mo lang, ayan, great. Yan na yung kinita ko. Yan kinita ko sa business. Gusto mo ba turo ko sa'yo kung ano yung ginawa ko? So kung di ka pa naman kumikita, sabihin mo lang yung totoo na basically kakasimula ko pa lang sa business na to kaya hindi pa ako na-reach, hindi ko pa na-reach yung income na sinasabi mo or ina-ask mo. But let me tell you about my mentor. Ito na yung mentor mo. And naniniwala ako sis, no, in due time kikitain ko yan kasi ako magtutuloy-tuloy ako. Di ba, no, magtutuloy-tuloy ako sis. Hindi ako papayag na hindi ako kikita dito sa negosyo. Kasi nakita ko yung vision na yung in-invest ko 44,800, 100,000 or 198,800 pwedeng maging million dito. So, huwag ka magsisinungaling ha. Baka sabihin mo, magkano nakikita mo 1 milyon. O, asa na 1 milyon? Wala ka mapakitang poster and all. So, maging honest ka lang. No, actually, sis, kakasimula ko pa lang. And yun nga, alam mo, gusto kita sa, kaya kita in-invite or kaya ko talaga, kaya kita sinabihan about this business kasi gusto ko sabay tayo na kumita. Gusto ko sabay tayo na magkaroon ng milyon. Kaya ikaw isa sa mga una kong sinera ng negosyo. So, ganun. Pwede mo din sabihin kapag bago ka pa lang. Di ba, no? Maging honest ka lang. So, ayan. Networking ba yan? May nagsabi na ba sa inyo? O, invite ka. Networking ba yan? So, tanong mo muna, naghahanap ka ba ng networking? Di ba, no? Eh, usually po kasi yung mga tanong, oh, ayan, halimbawa, sabihin ng prospect, hindi or yes. O, sabihin mo lang, good, magugustuhan mo to. So, alamin mo din yung reason kung bakit siya negative. O, na-invite na po ba kayo before ng networking or nakapag-join na po ba kayo? Di ba, no? Kasi dalawa lang po ang reason eh. Bakit po negative ang tao pag narinig ang networking? Unang-una, hearsay. Narinig lang sa sabi-sabi na scam ang networking, hindi maganda. Meron din pangalawa, nag-join pero hindi kumita. So ngayon, ang kailangan mo lang i-assure sa kanila na dito, tuloy-tuloy talagang income at pwede talagang magkumita as long as kikilos ka. At ang isa pa, support system. No, sa atin lang po yung networking na talagang hindi ka papabayaan ng mentor mo. Na hindi po yung mentor mo pa yung mangungulit sa'yo, mag-join ka ng meeting, di ba? No? Sa iba po walang ganito, Mes, ha? Pag nag-join ka talaga, bahala ka na sa buhay mo. Kaya blessed tayo na nasa I Am Worldwide tayo. Kaya yun, sabihin mo din yun. Ito yung mga reason na kailangan mo siya talagang ano. Kasi ako, imagine, no, 2 years na ako, pero hanggang ngayon, kausap ko pa rin yung mentor ko. Kinukulit ko pa rin yung mentor ko. Hindi pa kami nagkita sa personal, pero grabe yung support, di ba, no? So, example mo lang yon. Ayan, explain mo lang sa iba at naririnig, na iba ito sa mga naririnig at na-experience niya. Meron pang iba, pyramiding. Oh. May nagsabi na ba sa inyo nito? Ayoko yan, pyramiding yan eh. Pero ano ba yung understanding nila sa pyramiding? Kailangan mong alamin. So kasi kapag pyramiding, usually ang alam ng iba, yung illegal. 'Di ba? Ano yung tipong kikita ka kahit walang produkto, dodoble yung pera mo. O explain mo lang na hindi ganun yung I Am Worldwide. Kasi yung I Am Worldwide, kailangan mong i-assure no, na every time mag-close tayo ng deal, kailangan nilang maintindihan, nakikilos talaga sila para kumita sila. So sis, kasi yung pyramiding, yun kasi yung wala ka daw gagawin pero dodoble yung pera mo. Dito hindi ganun. Kailangan mo talagang kumilos para magkaroon ka ng commissions and ang good thing dito kami, tulungan ka namin. So yun lang yung sasabihin po natin. So ito yung kailangan po nating maintindihan habang ginagawa natin yung negosyo. No? Ayan, yung story ng Kalabaw at ni Pedro at nung kanyang mga apo. Di ba, no? So, nagsaka sila sa bukid, malayo. Actually, tapos na tayo. Story na lang to, no? Ano sila, tawag dito, nagtrabaho sila sa
sa bukid, no, maghapon. Tapos, bago sila makauwi sa bayan nila, kailangan nilang dumaan ng 3 barangay. So, sa unang barangay, ganyan po yung scenario. Nakasakay po yung mga apo, di ba? No, hatak-hatak pa yung isa, may hatak-hatak pa yung kalabaw. So, sa unang barangay, dumaan sila, nagbubulungan yung mga tao. Sabi, grabe naman tong maglololo na to. Do? Pagod na nga yung kalabaw sa maghapon, nakaangkas pa. 'Di ba, no? Sayang naman, 'di ba, no? Kawawa, di na naawa. So, pangalawang barangay, ginawa nila habang naglalakad, bumaba na sila, no? So, lahat sila naglalakad, akay-akay lang nila yung kalabaw. Sabi doon sa pangalawang barangay, nagbubulungan yung mga marites, 'di ba? Sabi nung ano, nung pangalawang barangay, "Lo, para namang ewan tong lolo na to, oh. May kalabaw, hindi sakyan, 'di ba, no? Sayang naman, 'di ba? Ipapakahirap pang maglakad, hindi ginagamit yung brain cells." So, ganon, no? So, sa mga tatlong barangay naman, 'di ba, ang ginawa na lang nung lolo, isinakay yung 2 bata. Sabi naman sa pangatlong barangay, ala yung lolo, hinahayaan sumakay yung mga bata sa sa kalabaw. Paano pag nalaglag yan? Paano pag nagwala yung kalabaw? O, 'di ba? So sa next na destination nila, bahay na nila, no? Tapos, lumabas yung asawa ni Lolo. Gulat na gulat. Alam niyo po bakit nagulat? Habang sinasalubong sila, buhat na po nung maglololo yung kalabaw. Ano? So, ganun na lang yung ginawa nila. So, ano pong sense ng kwento natin? Ang ibig pong sabihin, no? Habang ginagawa natin yung negosyo natin, yung mga nasa paligid natin, marami talagang masasabi sa atin. Merong magno-no, merong magda-doubt, merong mangkukutsa pa sa'yo, ay, wala yan, pagkakakitaan lang yan yung ibang tao. 'Di ba, no, yung iba sasabihin sa iyo, ay nanloloko lang yan, ang i-scam lang yan, siya lang kumikita diyan, 'di ba, no? And as time goes by, na naririnig natin yung mga tawag dito, mga ingay sa paligid natin, kailangan lang natin magpatuloy. Kailangan lang natin paniwalaan yung vision na nakita natin kung bakit tayo nag-decide at bakit natin patuloy na gustong gawin yung negosyo. Huwag kang magpadala dun sa sinasabi ng ibang tao sa negosyo mo. Lalo na kapag may mga nag-object sa'yo, di ba? Ano, kagaya sinabi, networking ba yan? Ayoko yan, networking kasi yung una lang yung kumikita dyan. Di ba? Ano, baka mamaya sabihin mo, ay, ganun ba? Networking? Sige nga, ayoko na nga din. O, baka ikaw pa yung madala, di ba? Kaya dapat hindi ka madadala. Hayaan mo sila. No? Baka sabihin dito, ay, ayoko yan kasi pyramiding yan. No? Hindi ka kikita dyan. Yung nasa ibabaw lang. O baka mamaya kasama mo nang umuwi yung kliyente mo nag-object. Ganun ba, sis? Sige nga, ayoko na nga din. No? Kailangan palalimin mo yung sarili mo, bigay mo yung mas malalim na understanding sa'yo, di ba, no? Para sa negosyo mo. And wag mong hayaan na ma-damage kung ano man yung vision na nakita mo nung pinasok mo yung negosyo natin. So actually, ayun lang po yung aking training and sharing for today. I hope may na-learn po tayong lahat, no? And syempre, thank you so much, Mentor Edward, for the privilege na makapag-share po sa inyong wonderful team. Ayan. Balik ko po sa ating napakagandang host. Ayan, Mentor Annalie. Sa Annalie, wala ka. Hi! Thank you kay Mens Bell sa kanyang training at focus doon sa ating business. Actually, ako hindi. Kasi magkasabing edad lang tayo. Pero doon sa business, marami ako natutunan sa sinabi mo, lalo na doon sa mga rejection. Kasi mahina ako sa rejection eh. Babatukan ko kaagad pag reject ka rin. But anyway, so before anything else, ano ba? Picture po muna tayo. Magpicturean muna tayo. Magkodakan muna tayo. Okay. Ayan po, Mens. To the honor. Naka-ano na po kayo. Naka-spotlight na po kayong dalawa. Mentor Annalie and Mentor Lilibel. So, be-sign po tayo. 1, 2, 3. Smile. And then, alisin ko lang po si Mentor Annalie. Mentor Lilibel. Be-sign po. Okay, 1, 2, 3. Ang ganda-ganda nyo naman po. Ayan. Kasi dadan kami. And then gallery view po. Okay, gallery view. Open cam po sa lahat ng pwede mag-open cam para at least makuha po kayo dito sa ating wag po natin. Sabi nga ni Mentor Wilma, wag natin sayangin yung gawa niya. Kagandahan natin. Kagandahan at kabapuhan po natin. 1, 2, 3, smile.
And then second page po. Okay, 1, 2, 3. Sa mga hindi po naka-open cam po. 1, 2, 3, smile. Ayan. So balik po sa inyo, Mentor Annalie. Okay, first of all talagang maraming thank you sa iyo, Lilibel, na pinaunlakan mo ang invite ng aming father mentor, si Edward, to share the mga knowledge mo regarding sa business natin nato. So, any questions sa mga mentors that's here na umattend ng ating special meeting? Ayan. Ako na po unang magtanong. Sige po. Ayan. So, maraming salamat po, no, Mentor Lilibel, kasi talagang grabe yung grabe po yung yung inyong binitawan niyo, binagsak kasi po marami po talaga dito na kung saan talagang ang rejection is kadalasan nagiging dahilan para pumawala sila or minsan humihinto, rejection talaga. So maraming salamat sa naging topic mo po. So bali ang pinaka-question ko po is para po sa lahat, luma at bago. Dumadating po kasi sa time or sa punto na kung saan kapag na-reject, dumadating yung time na kapag hindi sila pinapansin ng kanilang mga prospect is talagang they really. So ano po yung pinaka-advice na pwede pong ibigay kung papaano nila i-accept ang rejection even napakarami nito? Ayun, salamat po, Mentor Lilibel. Thank you, Mentor Edward, no? Ayan, idol ko si Mentor Edward. Sa akin po kasi, Mens, kumbaga sa journey po natin ng paggawa ng I Am Worldwide, kung bibilangin talaga yung rejection, sobrang dami po talaga. Pero kapag kasi ikaw ay naaapektuhan pa ng rejection ng isang tao, isa lang po ang ibig sabihin, kakaunti ang kinakausap mo. Kaya po naaapektuhan ka. Pero kapag po ang naging mindset mo, marami pang nakasunod, marami ka pang dapat kausapin, hindi mo siya mararamdaman. No, baka kasi ang nang-reject sa'yo, iisa. 'Di ba, no? Eh yun, kaya mo dinadamdam kasi iisa lang siya na gusto mo talagang opera ng business. Pero kapag madami yan, di ba, hindi mo na yun mararamdaman. Parang pagpara ng taxi. Kapag ba iniwanan ka ng isa, let's say for example, sa isang sitwasyon, alam mo isang taxi lang yung dadaan. Di ba, no? Doon sa area kung nasan ka, sa isang kawalan, isang taxi lang ang dadaan. Tapos nilampasan ka, anong mararamdaman mo? Talagang devastated ka. Kasi alam mo, nag-iisang taxi lang siya eh. So paano ka na uuwi? Hindi mo na alam. Lost ka na. Pero kung ang pakiramdam mo, maraming taxi naman ang dumadaan, kahit pa lagpasan ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, okay lang sa'yo kasi alam mo may paparating pang iba. So ibig sabihin, huwag kang mag-dwell doon sa isang tao na nang reject sa'yo. Maraming tamang tao ang nakalaan sa'yo, kailangan nilang magpatuloy. Diba? So tuloy lang po. Yung ating pong negosyo, talagang hindi niya kailangang samahan ng emotions eh. Lalo na po yung negative emotions. Huwag po natin yan pang i-dwell talaga. And every time na may nagno-no po sa atin, ibig sabihin may room and opportunity para naman po dun sa mga taong mag-yes sa atin. So sabi nga po kanina, every time na may rejection, ibig sabihin maybe or no and not as of this now. Di ba, hindi niya pa timing yan. Move forward ka lang. So, hanap ka lang palagi ng bago. Ganun lang po palagi. Huwag kang maapektuhan. Sabi nga ulit kanina, kapag na-reject ka, hindi ikaw ang problema. Yung taong inoferan mo ang problema. Ganun siya. Acceptable. That's very nice. Ang galing. Okay, yung ating mga second questions na nakahilera, tita, baka meron kang question. Tita Mens, wala nang may question. Si Mentor Telma Ako po. meron. Oh, there you go. Okay. Hindi ako nagre-reject, wala ako rejection. Pero na-amaze ako doon sa presentation ng speaker. Kasi usually ang problema ko, yung mga rejection na natatanggap ko, mas marami kaysa doon sa mga nakukonvince ko. Kaya yung topic niya, marami kong natutuhan kasi marami siyang itinuro kung paano ko
kumbaga, handle. kung paano ko tatanggapin yung mga rejections ng mga nakakausap ko. Kaya, ano na lang ako, kumbaga, malaki yung natutuhan ko doon sa presentation niya. Thanks to you, men. Yeah. Same Thank here. you din po, Mentor Telma. Thank you din po. So, titigilan ko na yung pambubugbog. Ano ba? Oo, tigilan mo. Binubugbog ko sila pag dito nagsasign up eh. Kayo rin ka akong mawawalan. So, anyway, meron pang iba. Marami na sigurong na-handle na nila ang rejection. Kasi talaga, mahirap talaga mag-handle ng rejection, lalo na kung napakataas ng expectation mo dun sa tao na binebentahan mo. Kasi very confident ka, magsasign up to. Una-una, may pera, marunong siya sa business, magkaibigan pa kami. But then at the end, yung bibigyan ka lang ng pangakong pinako sa kung saan man. So, so nakaka-devastate, nakaka-frustrate talaga na magkaroon ka ng mga rejection. Dahil dito sa meeting natin na to, thank you very much, immensely, Libel. Nakakuha na naman ako ng dahilan kung paano ko handle ang mga rejection na binibigay sa akin. Kung yan ay mga cold market, it's okay with me. Pero kung yung mga warm market na na-reject ka ng warm market, it's kinda, yun nga pala, Men's Rebel. Doon sa mga warm market mo, nagkaroon ka ng rejection, like your family, your friends. How are you going to foresee at i-handle yung ganong klaseng rejection? Are you going to stop the friendship or di na kayo mag-uusap? Something like that. No. Hello po. Thank you, Mentor Annalie. Talaga naman no? Nagkasiraan na ng pamilya ito no? Pero alam mo po, Men's Annalie, nung ginagawa ko po yung negosyo, until now po alam niyo po, wala pa pong nag-join sa akin na warm market ko. Dumating pa po ako sa point na ibinlock po ako ng mga tita ko kasi ito po yung pinili kong gawin. Imagine hindi ko na nga po na-invite, di na nga po nag-join, pinagbablock pa ako. Di ba, no? Pero never po akong nagtanim ng sama ng loob. Kasi ang mindset ko po, malinaw po sa akin na some will join, some will not, so what, someone's waiting next. And at the same time, talaga pong na-accept ko yung reality na hindi talaga lahat ng tao ay para sa I Am Worldwide. Ito yung kailangan mong isipin na handpick ka talaga at may mga taong nakalaan para sa'yo basta magtutuloy-tuloy ka. And kailangan po kasi na ma-realize din natin na sa realidad talaga, kung sino pa yung mga taong iniisip mong susuporta sa'yo, yun pa talaga yung mga taong unang magde-decline po sa atin. Yeah. Same thing happened to me. Talagang tita, binlock po ako ng mga tita ko kasi sabi po nila, nag-working student daw ako, ba't hindi ko na lang daw po itinuloy pa, ganyan. Kasi kaya ko naman daw po, 2 years na lang naman. So, nung time na yon talagang sarado yung mind ko. Sabi ko, kailangan ko munang makatulong sa family ko. So, binlock po ako hanggang sa, ang warm market po natin, tita, alam niyo po kung paano niyo makukuha. Minsan, hindi na dun sa direct approach na i-invite natin sila. Kailangan mo, tita, mapakitaan po sila ng resulta. Kasi yung mga taong kakilala po natin to see is to believe yan Hindi yan maniniwala hanggat hindi nakikita sa'yo. Resulta po, tipong sila na lang po yung lalapit sa inyo. Kapag nakita nila, ay grabe, just for you, ay nagsapar, ay kumita na ng milyon, ay nagkakotse, tsaka pa yan magdedesisyon. And yun yung inaabangan nila sa'yo. Pagbabago sa life mo, achievements mo, resulta mo, and pagbabago mo as a person. Makikita rin kasi sa yun Kapag ikaw ay wala pang resulta ng rank up, kotse, income, ang unang makikitang pagbabago dapat sa iyo, yung pagbabago po ng sarili. Kung dati ikaw ay panapost ng negative, parang ngayon, grabe, Bible verse na yung pinopost nito Dati puro reklamo sa Facebook. Yun yung mga unang resulta na makikita nila. Na parang nagiging maayos
yung buhay mo. And tsaka nagkakaroon ka ng panibagong community and family na nakakasama mo. Kaya dapat very active tayo sa social media. Kasi yung mga war market po natin na tinatawag, mag-like man yan or hindi, nakamonitor po yan sa inyo. Tinitingnan ng journey ninyo, tinitingnan kung ano na yung nangyayari sa'yo, and dalawang bagay lang po yung inaantay nila. Di ba, no? Unang bagay na inaantay nila, mag-fail ka. Pangalawang bagay na inaantay Yes. nila, kung ano yung magiging resulta. So it's up to you, tita, on how you want to prove it. Ikaw pa yung gusto mong patunayan na, ay, sabi ko na nga ba kay Annalie, una-una lang yan, ngayon lang yan eh. Sabi ko na nga ba, buti hindi ako nagtiwala dito kay Annalie kasi, ano eh, tinan mo, ngayon, wala na din. Di ba, no? Pangalawa, pwedeng sabihin, sayang, sana pala sumabay ako kay Annalie. Sa bagay, hindi pa naman huli ang lahat. Oh. Tsaka palang mag-i-inquire sa'yo. So it's up to you na, tita, kung paano mo ipoprove sa kanila. Kung yung dapat bang sabi ko na eh. O dun ka sa sayang sana pala. Yung ano, so yun na yung goal natin. Mhm. Basta yung warm, ganyan, nandyan lang yan tita sa paligid. Magresulta ka lang, magtuloy-tuloy ka lang, nakikita nila yan, naka-observe yan sa'yo. Yeah, naghihintay sila na maichismis ka, no? Oo, chismis Nag, ka. Pero tita, wag mong nag-quit na nga awayin. ako Wag ng mong Hollywood. Hollywood actress pala si tita. Hollywood to. Nag-quit nga ako ng Hollywood para mag-IM. Tapos hindi pa sila magjo-join sa akin. Mga wala. Okay. Anyway. Okay. Anybody else? May natutunan ba kayong lahat, mga Mens? Oh, may question tayo. Si Mens Elsa. Marami. Amazing morning po sa lahat. Actually, wala naman po akong question. Magpapasalamat lang ako ng sobra-sobra sa kay Mentor Bell, Mentor Annelie kasi um kahit na tayo datihan or baguhan man, yung mga ibinagsak ni Mentor Bell talagang marirefresh ka kasi syempre kung hindi mo ginagawa ng araw-araw, hindi mo nagagamit yung mga words na yun, minsan Yeah. nawawala ka sa minsan nawawala tayo sa linya. Minsan hindi na natin alam kung ano yung sasagot natin sa mga lalo pa sa mga mga makukulit na clients. Grabe, sobra talaga ang mga natin ngayon, mga clients natin kung ano-ano pa. Bakit daw ang mahal-mahal ng product ninyo? Pwede nyo bang babaan? Sabi ko kung pwede nga lang babaan, gagawin ko pero hindi naman talaga kailangan. Maraming tanong pero akala mo magpipay in na pero wala pa rin. Hindi naman pala at the end. Yeah. Kaya ayun, isang taon ng tanong ng tanong. Pero sa ko, tama yung sabi ni Mentor Bell na kailangan nating magkaresulta. Kasi yung sa mga warm market natin, totoo nga na kailangan nating magkaresulta. Kasi eto nga, the other day, yung pinsan ko, matagal ko nang mini-message, hindi ako pinapansin. Pero the other day pa lang, nag-message at magpipain daw sila. So ngayon, inaantay ko na lang. Nasa Pilipinas pa kasi eh. So inaantay na lang na dadating daw sa 8. So, saka daw siya magbabayad. Kaya, ayun, ganun talaga, resulta talaga ang kailangan nating ipakita. Kaya mentors, kailangan nating yung mga diyan na hindi pa nag-rank up, kailangan nating mag-rank up. Okay? Kasi kailangan nakikita talaga ng lalo pa ng mga kamag-anak natin na yung resulta talaga. Tama yung sinabi ni Mentor Bell. Okay? And thank you so much, mentors, sa pag-join dito sa natin, sa meeting nating ito. And God bless us all. Thank you. Mentor Likewise, Mens Elsa. Okay. Sino pa? Wala na? Men's certificate na po tayo. Token of appreciation po. Where is that? I-share screen ko lang po. Ayan po, Mentor Annalie.
Okay, Ms. Lilibel Parma, we're giving you the certificate from our company. Certificate of Appreciation is proudly presented to Ms. Lilibel Parma for imparting your valuable insights, inspiration, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers. Given this day, Giving this 5th day of July 2024 by our founder Edward S. Lacan and Elsa Robles, founder of Team Dreamers. Thank you very much po sa inyong sharing, Ms. Lilibel. So, are we, close na ba natin yung tablat po? Or we still Mag-thank you o lang po sasayaw kay pa may ako? Okay. Okay, everybody, you can open your unmute na kayo and personally give the thanks to our mentor, Thank you, Mentor Lilibel. Lilibel. Thank you, Mentor Thank Edward. you Thank you so much, Thank Mentor you so much po, Lilibel. Mentor Thank Lilibel. you. Thank you Mentor Very much, Annalyn. Mentor Thank you, Lilibel. Mentor Thank you, Edward, Mentor Mentor Annalyn. Elsa, Thank you, Lilibel. Mentor Thank you, Edward. Mentor Thank Edward. you, Thank you so much Elsa. Mentor po. Annalyn. Thank you, Elsa. Yes Thank po. you. Thank you. Mentor Lilibel, salamat, Thank you salamat. po. Thank you sa lahat. Thank you po Thank at you. sa lahat, mga Thank you, mentor. Ms. God bless you, Lilibel. Thank you very mentor. much. Thank you, mentor Lilibel. Okay, then.